Good day sa inyo, netizens. Ngayong araw, maraming nagsasabi sa inyo, puro scooter at automatic daw yung nire-review natin. Ito na, manual transmission. At hindi lang siya basta manual transmission. Ito na nga ang Yamaha R15M. Marami sa atin ang nangangarap na magkaroon ng Yamaha R1. Pero syempre, hindi para sa lahat ng presyo nito. Ngayon, sa mga gusto makatikim na experience na parang R1 sa pang everyday na kalsada, ito na ang handog ng Yamaha. Silipin natin ngayong araw. Tara! Kitang-kita nyo naman, netizens, yung pagka-aggressive looking. Tsura pa lang, mukhang tatakbo na ng mabilis, di ba? Made for aerodynamics talaga yung mga shapes and lines niya. Meron tayo ditong windshield na parang bubble shop, cowling kung tawagin nila. Para dumudulas talaga yung hangin pagdating sa high speed. Yung iba yung muyuko-yuko pa, di ba? Parang yung mga racer, yun ay para hindi sila tangayin ng hangin. Lalong-lalo na kung gusto mo talagang tumakbo ng mabilis gamit ang motor na to. So, netizens, napaganda rin ang kanyang side mirror. Sports bike na talaga yung datingan. Kung gusto mo sumingin sa traffic, tupi mo siyang ganyan. Pero dapat syempre lagi siyang nakabukas. So ayan, ang ganda po ng pagkaka-mount. Alam mo na alam mong sturdy siya at hindi siya basta-basta matitiklop or ma-outplace. So nagustuhan ko po yung kanyang side mirrors. Very sporty looking. All LED na rin po yung kanyang mga ilaw and nakapagpadagdag sa kanyang character itong kanyang projector lamps dito. Ayan, no? Parang isang bilog lang. Very futuristic yung kanyang design. Meron lang tayo ditong kulay silver na kung tawagin nila ang color variant na to ay Icon Performance. Meron tayo ditong 4 na kulay na makikita. Meron tayong black, blue, yung mags niya blue din, and then yung mga shocks niya is upside down fork na rin po. Inverted shocks na to makikita nyo dito. Ang maganda pa sa kanya, ang stock suspension niya sa unahan ay KYB. Social, di ba? Before, napakahirap talaga maghanap ng mga inverted shocks sa mga stock na motor. Ngayon, ini-incorporate na nila, lalong-lalo na dito sa R15M dahil special edition nga. Gusto ko din yung pop-up ng kulay sa kanyang mags. Yan o, race blue kung tawagin ni Yamaha. Meron tayo ditong single hydraulic disc na preno and of course, ABS na. So, wala na tayong pangamba sa mga sudden brakes. Kayang-kaya na niyang i-endure. Yung mga turn signals naman natin nasa gilid, bulb type pa siya. Pero ang ganda ng pagkaka-design, di ba? Pagdating naman sa quality ng fairings, kitang-kita nyo naman ang ganda. Premium quality, hindi ito yung tipo mababasag agad just in case mabangga ka or magkaroon ka ng aksidente. Ang size ng gulong sa unahan is 100 by 80 by 17. IRC naman yung kanyang tatak. Pagdating naman sa makina, netizens, meron tayo ditong liquid cooling system kaya very efficient at iwas overheat sa mahabang biyahe. 4 valves kaya hindi ka mabibitin sa power output. Single cylinder, single overhead cam. 4-stroke, fuel injected na rin ang isang to at meron din siyang VVA or variable valve actuation kaya mamamaximize mo yung kanyang speed from low, mid to high RPM. Sulit bawat piga. Ang compression ratio naman niya is 11.6:1 parehas yung sa Aerox at saka sa NMAX. Pati na rin sa Sniper. Meron na rin nga pala itong assist and sleeper clutch. So mas smooth na yung gearing transition mo lalong-lalo na sa pag-downshift. Hindi na gaano prone sa locking pagdating doon sa ating rear wheels. Bore and stroke, meron tayo ditong 58 by 58.7 mm. Maximum power, meron tayong 14.2 kilowatts at 10,000 RPM. Habang maximum torque naman niya ay tumataginting na 14.7 Newton meter at 8,500 RPM. Very torquey talaga. I think trademark na yan ni Yamaha. Pati dun sa mga MT series nila, di ba? Bukod sa assist and sleeper clutch, quick shifter na rin po ang isang to. Yun yung mga feature na makikita mo lang sa mga big bikes. So hindi mo na kailangan mag-clutch kapag mag-shift ka ng gears. Para ka na naka-semi-automatic, di ba? Meron din siyang Yamaha Motorcycle Connect. Pwede mo i-connect ang iyong motor sa iyong smartphone para ma-monitor mo ang iyong last parking spot, dapat ka na bang magpa-maintenance, etc. etc. And makikita mo rin sa kanyang digital meter panel kung meron kang messages or phone calls. Sa likurang bahagi naman yan, netizens, meron din tayo ditong braking system na single hydraulic disc and of course ABS na. Dual channel ABS ng isang to. Wala na tayong pangamba pagdating sa mga sudden brakes, lalong-lalo na at mabilis ang motor na to. Aside pa doon, netizens, meron din siyang additional na traction control system or TCS kung saan kapag na-detect niya na hindi pantay yung ikot ng gulong sa unahan sa ikot na sa likuran, papabagalin niya to para maiwasan natin yung tuluyang pag-slide. So, iwas aksidente na talaga. Lalong-lalo na kapag mauulan, kaya naman may nadaanan tayong madudulas na lugar. Very effective ang safety feature na yan. Napakalaki din ng kanyang gulong sa likuran. Meron tayo dito 140 by 70, 17 inches wheels. Very good talaga to sa malalaking motor and napakakapal at napakataba pa niya. So, stable ito pagdating sa high speed. Hindi ka mag-aalangan na lumipat-lipat ng linya. And kung merong mga small bumps sa kalsada or maliliit na bato, siguradong hindi niya iindahin yun. Yung mga ilaw naman niya sa likod, netizens, napakaganda rin po ng design. R1 na talaga yung datingan, lalong-lalo na tong taillight na to. Itong taillight na to is LED pa siya, and itong mga turn signals naman niya is bulb type pa, pati yung pinaka-plate light natin. Yung reflector din dito, added visibility sa gabi. Ang nagagawa ng isang to is nakakapag-add siya sa sporty looks ng isang motor. Pero yun lang, of course, make sure na double ingat kasi baka madali ito or mabali. Pero dahil branded naman ang motor na to at tatak Yamaha, maganda yung pagkaka-mount niya. Ito lang yung fender niya, netizens, hindi siya overextending dito. It
could be an advantage or disadvantage. Depende sa inyong driving preference. Pero yung iba talaga is pinapaiklian yung kanilang fender sa likod kasi more aesthetic yung hinahatid nitong looks. Lalo na ang isang to, di ba, pang racing talaga. Bale, ito naman yung kanyang stock na muffler, netizens. Yung kanyang exhaust, napaka-stylish din po. Meron tayo ditong heat guard, nandito nakapwesto sa bandang itaas. Mostly kasi di ba yung heat guard natin nandito sa gilid. So, para ma-prevent natin na mapasok yung ating OBR, which is, ayan, meron din siyang tapakan. Nandito siya, nakapwesto sa bandang itaas. Silver din po yung kanyang paint job. Ang ganda ng pagka-silver niya, netizens. Di mo masasabing regular quality paint job lang. Napakaganda po ng paint job. Pati na yung pinaka-end cap niya sa kanyang muffler. Ang ganda rin po ng design. So, may pagka-matte yung silver niya. Parang semi-glossy lang siya. And then, may konting spikes naman yung pinakatapakan ng OBR. Ang ganda rin ng pagkakamount. Ayan, no? Very sporty looking and rugged yung kanyang style. Pati yung mga konting details dito, nag-a-add sa kanyang rugged appeal. And yung sa tapakan naman ng driver, halos parehas din. May pagka-spiky material siya. Tapos, itong isang to, ang purpose nito, kapag masyado ka nang napapasarap sa pag-banking, pag sumayad yan, ibig sabihin, masyado ka nang tagilid or masyado ka nang nakaside compared doon sa pinaka-recommended niyang leaning angle. Ang suspension naman niya sa likod, meron tayo dito swing arm, meron tayo ditong link suspension na kulay gold. Pa-pop up yung pagka-yellow niya doon sa gitna. Ang ganda tignan. Tapos, ito din, parang sobrang rugged appeal nung pinaka-brake fluid niya na dito nakalagay. Stig, di ba? Napakalambot din ng kanyang clutch lever, netizens. Hindi talaga sasakit yung braso mo, lalong-lalo na sa mahaba biyahe. Napakalambot na niya. Parang sa Sniper 155. Ang galing nilang tumimpla ng pinaka-clutch lever nila. At kung makikita nyo na this is yung seating position ko, hindi naman siya super leaning position. Yung tipong talagang sub-sub ka na. May pagka-touring sporty pa siya. Kasi makikita nyo yung pa ako, halos kapantay ko pa. Halos nakaupo lang ako na ganyan. Hindi siya masyadong nandito sa likuran. So, hindi siya super aggressive. Kaya okay na okay to pagdating sa city driving. Ang kanya namang weight is 140 kilograms. Sapat na para sa 150cc category. Kasi yung NMAX natin is nasa around 132 kilograms. Ito, 140 sports bike na. So, mas stable to at lapat na lapat pagdating sa mabilisang takbuhan. Dagdagan mo pa ng combination na 17 inches wheels, talagang panalo handling ng isang to. Ang seat height naman niya, netizens, ay medyo may kataasan, 815 mm. So, my height is around 5'3 to 5'4. Napakataas po niyan para sa mga Filipino height na kagaya ko. Titindig natin. Sheesh! Super tiptoe, netizens. Siguro dito sa unahan pa ako. Or dito, yan. Actually, ang technique dito kapag maliit na rider ka, isang paa lang yung nakalaglag. So, ayan, kita nyo, super tiptoe na ako. 815, tapos sports bike pa. Hindi ko genre yung mga ganitong motor. Pero di natin masasabi, di ba? Malay natin in the future. Kasi yung mga pilot talaga ng mga ganitong motor sa karera, maliliit lang. Makikita nyo na resense yung kanyang aerodynamic body design. So, ibig sabihin, itong mga to is made for aerodynamics para mabasag or para siyang bullet na bubutasin yung hangin. So, yung ibang racer, ang position nila kapag ka nangangarera, nandito na, sa pinakadulo. Ganyan, nakaganyan. No? Tatago ko, racer na racer, datingan mo dito. Ayan. So, kung mahilig kayo sa ganito, racing, bagay sa inyo tong motor na to. Ang ground clearance naman ng isang to, netizens, is 140 mm. Above average na yung kanyang size. Kaya iwas na talaga sa mga sayad sa mga higanting hubs ng Pilipinas or even sa mga mababatong lugar or semi-off-road experiences. Kayang-kaya ng motor na to. Stig, di ba? Meron na din tayo dito, netizens, na fully digital meter panel. Ayan yung kanyang LCD display. Napakaangas ng kanyang intro. Nakita nyo naman. Meron tayo dito near indicator, RPM indicator, pangkarera na talaga tignan. Tapos, meron tayo dito speedometer, odometer, voltmeter, fuel indicator, gear indicator, may street mode din siya, tsaka may race mode. So, pwede mong palitan. Depende sa gagawin yung driving. Kapag nasa racetrack kayo, palitan nyo na lang siya. Tapos, ang ganda rin na kanyang naked dito na handlebar. Ang ganda ng pagkakapwesto. Sport bike na sport bike talaga siya. So, patay natin. Tingnan nyo yung kanyang susian. Hindi pa siya keyless, netizens. So, ayan, di susi pa siya. Para i-lock yung key shutter ninyo at hindi masundot-sundot na magtatry magnakaw dyan, ipindutin nyo lang dito. So, ayan, netizens, nakasarado na siya. Hindi na siya basta-basta masusundot na magtatry na magnakaw ng inyong motorsiklo. Tapos, para buksan, may magnet combination lang dito. Susuksok mo lang dyan. Parang puzzle lang. Bukas na. So, kahit parehas kayong nakaganito, hindi nila basta-basta mananakaw yung motor ninyo. Kasi specific magnet combination lang to na para dito sa unit na ito. Ayan, pwede mo na susian. Sa kaliwang buttons, netizens, meron tayo ditong high beam, low beam, at meron din siyang passing switch na built-in. Ito, nakasulat dito, pass light. So, meron din tayo ditong turn signals. Napakaganda po ng quality ng kanyang mga pindutan. Premium yung feels, hindi siya mukhang cheap quality plastic. And busina. Pakinggan natin yung busina.
Uy, ang lakas na ng kanyang busina. Stock pa lang yun, di ba? Pang sports bike na. Sa kabila naman, Nedisense, meron tayo ditong stop, run, at saka start. And then, meron na din siyang built-in na hazard button, hazard switch. Ayan, no, hindi ka na kailangan magpa-aftermarket, magpakabit niyan. And meron din tayo ditong info. So, dito mo babaguhin yung pinaka-info mo dun sa meter panel mo. So, dito mo i-change yung mode, kung anong gusto mong driving mode. Dito mo po siya i-configure. Napaka-premium quality din, Nedisense, nito sa kanyang bandang tank. Kasi makikita nyo, meron ditong emblem na nakalagay R15M. So, premium na premium po yung quality niya. Pati yung kanyang pinaka-tangke, ayan o, kung makikita ninyo, goods na goods yung quality, ang ganda. So, itong isang to is plastic pa, no? Hindi pa siya lata type or bakal. Meron din siya mga air intakes dito, Nedisense, para siyang kaliskis ng isda. Ang ganda niyang tignan. Nakakadagdag sa pagka-aggressive looking ng isang sports bike. And gold na Yamaha emblem sa gilid. So, ang kanya pong fuel tank, kung makikita nyo, napakalaki, Nedisense. Meron tayo ditong 11 liters of fuel tank capacity. Napakalaki na po niyan para sa kanyang average fuel consumption na naglalaro sa around 40 kilometers per liter. Still may vary, depende sa inyong throttle hobby. So, halos hindi nalalayo sa fuel consumption ng Yamaha Sniper. Para ka rin talagang nakapang everyday use na bike. And practical pa rin pagdating sa fuel consumption. So, makikita nyo, Nedisense, yung kanyang pinakaupuan. Very luxurious. Kasi para siyang carbon. Tapos, para sa isang sports bike, masasabi ko na generous na rin yung kanyang upholstery. Hindi na siya sobrang nipis na sobrang sakit sa puwet kapag mahabang biyahe. And meron din siyang allotted seat for your pillion ride. And pwede silang dito kumapit. Napaka-premium din po ng quality niya kasi may naka-embroid na R15M sa gitna. And nabubuksan po yan. So, try natin buksan. Ayan. So, wala ka naman masyado may lalagay dito. Maliban na lang siguro papeles ng motor, ganyan. Tapos yung booklet or manual. So, lagyan mo ng konting ulam. Ayan. Lumpia dito, hotdog, siomay. Ayan. Maliliit na mga items lang po yung may ilalagay nyo dito sa pinaka-under seat niya. Pero at least meron, di ba? Para di mo lagi maiwanan yung papeles ng motor. At ayun na nga, Nedisense, ang Yamaha R15M. Napaka-premium ng bike na to. Special edition lang ang isang to. Sa mga magtatanong kung magkano ang kanyang presyo, ang kanyang SRP is only 195,000 pesos. By the way, Nedisense, meron nga rin pala tong isa pang edition, yung kanyang WGP anniversary na kulay white and red. Napakaganda rin ng isang yun. Yun nga lang, mas mahal siya. Ang presyo nun ay 199,000 pesos. Kung gusto mo naman ng installment, pwede kayo mag-down payment ng 27,000 and then mag-monthly kayo for 3 years ng 8,493. Available po yan dito sa Yamaha Motor Trade, Platero, Binyan, Laguna. Pwede nyo po siyang bisitahin para makita ninyo. And mag-iiwan po ako ng mga stickers. Hanapin nyo na lang si Sir JM. Hingi na lang po kayo ng stickers sa kanya para makakuha kayo sa mga mag-visit dito. Isang problema ko sa motor na to eh. Walang paglalagyan yung iPhone 13 Pro Max 1 terabyte natin. Fully paid. Wala eh. Wala tong bulsa. Anong masasabi mo sa motor na to, Nedisense? Comment nyo naman sa ibaba. Or may iba pa ba kayong mga request na motor na gusto nyo mapanood sa ating vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.